Good day brothers, this is Mike Glock again of Big 21. So ngayong araw ay tuturo ko naman sa inyo kung paano palitan ng extended takedown lever ang ating mga Glock pistols. So maraming nagtatanong sa akin kung paano ba magpalit ng extended takedown lever dahil may mga new Glock owners na nahihirapan alisin or paghiwalayin ang slide sa lower receiver. So nakabili ako ng stainless steel na takedown lever. Okay? So mga siguro 1.5 mm ang haba niya sa magkabilaan. Yung pagkakaiba niya doon sa stock. So ang stock takedown lever ng ating firearm ay ito. So magkabilaan niya. Okay? So bago natin simulan, syempre, always make sure that the firearm is safe. Check the slide or check the barrel. Okay, pull the slide back. Barrel is clear. Point to a safe direction. Press the trigger. Clear. Okay? Tapos, pull the slide back ng ganito. Maybe half an inch. Hold. Pull down the takedown lever. Release the slide. Pull down or pull out the slide. So, magpo-focus muna tayo ngayon sa lower receiver. So, ang gagamitin kong tool ngayon ay ang ating punch tool. So, ang unang-unang nating tatanggalin ay yung slide release pin. Ito. Okay, may dalawang pin yan. Isang lock and block pin at isang slide release pin. Okay? So, lagay nyo lang dito. Kaya na yung slide release pin. Natanggal na siya. Okay, dito lang yan. Tapos yung lock and block pin, marami akong nakikita na nahihirapan din magbaklas ng lock and block pin. At marami din akong nakitang videos na ang ginagawa nila, inilalagay ng ganito ang kanilang Glock pistols, ginagamitan ng punch tool, sabay pinupukpok ng rubber mallet or rubber hammer. So para sa akin kasi, it's a big no-no. Dahil ang ating mga pin, kung mapapansin ninyo, ay may mga cuts yan. Ito. Yan. Kung saan nakatapat ang plastic nito dito sa mga pin, automatic maglalak yan. So kung yan ay pupukpukin ninyo, may possibility na masira ang grooves o yung dapat tatapatan ng mga pin natin. So masisira yung firearm. So ang gagawin nyo lang para matanggal ang lock and block pin, kaliwang kamay dito sa slide release. Ito yung slide release natin. Okay? So habang nakadiin ka sa lock and block pin, galaw-galawin mo lang ang slide release. Yan. So kita nyo, natanggal agad. So ito ang lock and block pin, ito naman ang extended slide release. So itatabi muna natin ang mga natanggal na. Tapos dito naman sa slide, kung mapapansin niyo, itong stainless na to, yan ang spring ng takedown lever. So may tension yan. Yan ang nag-hold dito sa takedown lever natin. Okay? Ito yung takedown lever. Tingnan nyo, pag-aatakin ko. Ayan. Okay? So kailangan nating i-depress yan. Habang nakapress ka ng madiin, okay, makikita nyo naman gumagalaw eh. Ayan o. Oh. Ayan o. Diba? So habang nakapress ka ng madiin dyan, itagilid mo lang yung firearm, tapos alog-alogin mo lang, lalabas na ang takedown lever. So, ganun lang siya kadali. Ngayon, yung takedown lever natin, mapapansin ninyo, meron niyang kanal. Okay? Itong part ng ilalim, laging yan ang nandun sa ilalim na part ng firearm. So, dapat, pag ganyan ang kabit. Okay? Itong nasa ilalim na to, yung may cut na yan, nasa ilalim yan, pag ganyan ang kabit. Okay? Tapos, itong makinis na part, yan ang nakaharap sa front part ng pistol. Itong kanal, yan naman yung nakaharap sa'yo. So, gagamitin natin yung extended takedown lever. So, yung pagkabit naman ito, same thing. So, i-ready nyo lang na dapat nakaharap sa inyo itong kanal. Okay? Ayan. Tapos, i-depress ulit ang
spring ng takedown lever. Habang nakapress ka, pasok nyo lang sa kabila. Yan. Tapos, release. So, yan na. Okay? So, yan. Yung tension ng spring, tama din. So, naikabit na natin. Extended takedown lever. So, ganun lang po siya kadali. So, mapapansin nyo, mas nakausli na ngayon ang takedown lever natin. Okay? So, babalik natin ulit yung mga pin at yung slide release. So, ako ang lagi kong inuuna ay yung slide release pin, yung mas manipis. Okay, so pasok nyo lang dyan. Yan. Pag nakapasok na, sunod nyo lagi yung slide release. Yan. Kung mapapansin ninyo, itong part na to, ito. Yan, itong pinakadulong space na to. Diyan nyo ipapasok ang slide release. Yan. Okay? So, dapat may tension. Okay, lalaro-laruin yung ganyan. Dapat may tension yan. Tapos, sunod nyo nang ikabit yung lock and block pin. So, same thing. Pasok ang lock and block pin sa kabila. Habang itinutulak nyo sa pabalik, laro-laruin nyo rin yung slide release. Hindi na kailangan pukpukin. So, ayan na. Nakabit na natin ang ating extended takedown lever. So, kabit na natin ulit ang slide. Yan. So, mas madali na siyang mag-grip. Mas madali na siyang ma-take down. So, subukan natin. Pull the slide back, half inch, takedown lever. See? Mas mabilis na ngayon. Mas madali na siyang i-grip. So, ganun lang po kadali ang magkabit ng takedown lever. So, sa mga susunod kong video, pakikita ko naman sa inyo kung paano palitan ang ang ating mag release ng extended mag release. Para mas madali nyo namang mapindot kung magpapalit naman kayo ng mag. Okay? So, once again, this is my clock of Big 21. Always remember, be a responsible gun owner at huwag daanin sa init ng ulo. At always follow the 4 rules of owning a firearm. Okay? Maraming salamat po and mag-iingat po palagi.